Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Eufemia Guillermo para sa kanyang kaarawan. Gayon din ang pasasalamat ni Elenita Kaskasan and family, Wilma Domingo, Rafael Francisco, Paterna Gialon, Don Sante, Josie Gonzales, Antonia Sobrepeña, Dantes and Salas family, Mary Grace Balawag, Regacho family at Felisa Alsola. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Edward Namit, Asmin Sebeldia Lim, Maribit Doroen, Amalia Hinyoso, Efren Alcober, Desiree Arana, Adelina Gamboa, Eleanor Umali, Maddi Agtarap, Glenda Oronce, Lydia Kaskasan, Emma Ahok, Senilago, Mary Vercel Maghanoy, Yolanda Bismanos, Yamamoto Soichi, Ferdy Del Mundo, Rose Marie Piscasio, Timoteo Tan, Leonora Maranan, Amelia Yu, Jana Rosales, Annabeth Lucci, Lucy Lucena, Edna Del Pozo, Enrique Abalateo Jr., Nicholas Ivan P., Rodelia Canlas, at Paz Alcober. Natatanging kahilingan nila Stephen Kurt Robles, Carlito and Aura Madayag and family, Cherry Manzano, Lydia Kaskasan, Dr. Felisa Casamayor, Mary Grace Manalili, Juliet Yopanco, Cristina Martinez, Nina and Miko Martinez, Nico Martinez, Hazel Uy, Freya Martinez, Nikki Ancha Martinez, Ajerico Pexon, Panji Villanueva, Joey and Ludi Bulahan, Roger Faustino, Toti and Edna de Ramos, Alvin Macregor Albano, Pero Family, Maria Elena Stanislao, Marie Gallardo, Ibanez and Sebastian Family, Erlinda Alberto, Rowena, Angela Bedad, Clarissa Ocampo, Amado Luisito, Maria Luisa Arceo, Alfred Samantila, Cristel May Samantila, John Joseph Laseste, Crisente Jr. Siglos, Maria Lorena Magallanes, Irma Ramirez Bilbaeno Family, Ronald Salamat at Don Sonte. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglilalang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, Amen. luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-unang ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Tumayo ang lahat. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta
sa ating pagkamagkabat, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Paninyo ang trumpeta, hipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipag-kaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawa ng Panginoong tawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan buhay ang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawal. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagtungo sa lungsod ng Modin upang utusan ang mga taga roon na maghandog sa mga dambanang pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatiyas at ang 5 niyang anak. Nilapitan si Matatiyas ng mga kinatawan ng hari at sinabi, "Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga Hentil at iba pang mga taga-Hudeya at Jerusalem. Gawin mo lamang ito ay tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati ng iyong mga anak, at gagantimpalaan kanya ng pilak, ginto, at iba pang kaloob." Ngunit malakas na sumagot si Matatiyas, "Kahit lahat ng Hentil ay sumunod sa hari, at dahil dito'y nilamag nila ang relihiyong ipinamana sa kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag nawang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari, at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman." Pagkatapos pa lamang na magsalita ni Matatiyas, ng isang kapwa Hudyo ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa Modin at naghandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatiyas, nag-alab siya sa puot.
Nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan, ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautusan, gaya ng ginawa ni Phineas nang patayin nito si Zimri na anak ni Salu. Matapos gawin ito, nilibot ni Matatias ang buong lungsod na ganito ang isinisigaw: "Sino mang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin." Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod. Ang marami na naniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon ay lumabas din, at sa ilang na nanirahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Tayo pong lahat. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay. Ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan. Makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Tugon. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos isang hukom na matuwid. Kung humatol ay maayos. Tugon. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Tugon. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Tumayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, "Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang batoy, wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes para sa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. At dito po narinig natin ang kumbaga pagtangis ng Diyos ng kanya pong makita ang Jerusalem, ang templo sa Jerusalem. At isang paalala na sa atin din, baka ito ay isang
mensahe din na sinasabi sa ating lahat na kung alam mo lang kung ano talaga ang makapagpapasaya sa iyo o makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Ngayon, itong kanyang naging propesiya sa Jerusalem, ano ba yung nasa Jerusalem na pinakamahalaga sa mga Hudyo? Yung templo. Dito ay, kumbaga, nangyari naman po talaga ito, no? Sa kasaysayan po ng Israel, nangyari po ito. At hanggang ngayon, no? Nangyayari pa rin na magkabi-kabilang mga bansa ang nais pa rin silang sakupin. Pero ito yung isa sa pinapaalala, no? Dahil ang mga tao noon ay naiwan na lamang doon sa pagpapahalaga nila sa templo. Nilagyan ng palamuti yung templo, mga mamahaling mga bato, ginto, o kung ano pa mang mga magagarbong mga palamuti. No? At lahat ay naiwan na lang din doon sa ritual. Ng bawat isa dapat maghandog, dapat magbigay. Yun na yung kanilang naging atensyon. No? At hindi nila pinansin o napansin yung pagdating ng nag-iisang anak ng Diyos, yung ipinangako na ibinigay sa kanilang ninuno pa nang si Jesus ay dumating, hindi nila kinilala, hindi nila tinanggap. Kaya gano'n na lang yung kanyang na isang bulat na kung alam nyo lang kung ano talaga ang makapagdudulot ng kapayapaan. Yan ay ang pagtanggap sa Diyos. So, malaking bagay po, nakakatulong sa atin ang mga ritual natin, tradisyon, kung ano pa mga ginagawa natin, nobinaryo, rosaryo, pagpipilgrimage, malaking bagay po yun. Pero yung tanong ay, ito ba'y nagbibigay sa atin ng iba yung inspirasyon na tanggapin si Jesus? Pag sinabing tanggapin si Jesus, sinusunod ba natin ang kanyang mga ipinag-uutos? Na kung tutusin itong mga utos na ito ay utos pa ng Diyos Ama, na kaya siya naparito para ipaalala sa atin, lalo tigit sa mga nakakalimot, na ito talaga ang pinaka-importante. Kaya nga sabi sa Salmon Tugunan, di ba, ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Doon sa kwento sa unang pagbasa, sa aklat ng Makabeo, mas ninais pa nila na lumayo, iwan. No? Sabi nga dito, si Matatayas at yung kanyang mga angkan, iniwan ang kanilang ari-arian lahat, namundok na lang para hindi suwayin ang kautusan ng Diyos. Pero meron silang kapayapaan. Kumpara doon sa mga tao na nagpaiwan at nagpasakop doon sa utos ng hari na suwayin ang kautusan ng Diyos. Sabihin nyo, no? Sa history, kahit sa atin mismo, sa kasaysayan ng bawat isa sa atin, bakit tayo nagkakaproblema? Saan nanggaling? Saan nagsimula? Sa pagsuway sa Diyos. Yun ang pinag-uugatan. Pero ito rin naman yung sinasabi, kung gusto mong magkaroon ng kapayapaan, tanggapin mo si Jesus sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Yun. Doon lang tayo magkakaroon ng tunay at ganap na kapayapaan na inaasam-asam at pinakahihintay-hintay natin. Wala ito sa mga bagamat kailangan mo yan, pero hindi yan ang pinakamagbibigay sa iyo ng kapayapaan kung nalalaman mo lang talaga. Amen?
Ipanalangin natin ang ating mga pangangailangan bilang bahagi ng ating paglalakbay ng pananampalataya bilang pagsunod kay Kristo patungo sa walang hanggang Jerusalem, ang ipinangakong mamanahin natin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Ang simbahan naway maging buhay na sagisag at instrumento ng pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Bilang komunidad ng mga sumasampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga walang kwentang galit at hindi pinag-isipang paghusga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Atin nawang maiwasan ang gumawa ng mga dahilang umiwas sa ating pagtugon sa mga hamon ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Ang mga kasawian sa buhay o pagkakasakit, naway hindi makasagabal sa ating pagnanais na sundan si Kristo maging sa pagpapakasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Sa mga tapat na yumao, sana'y maibigay ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin pamilya. Yun din ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa lahat ng mga misa. Special na intensyon at ang pagdating ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa ay nihiling na ipagdasal. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ang Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamat. Kinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan,
Napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad. Tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipat. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. May napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming
pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo.
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ang mga yumao natin, mga mahal sa buhay, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimla. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, iniahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay sinaya ng ilaw na walang hanggan Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Mayo na't ipahayag kanyang paggaling at habag sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, mayon at ipahayag kanyang paggaling at habag sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.